Uy, libre ka naman. Pautang naman. Dami mo namang pera eh. Naririnig mo ba yan parati sa kaibigan mo? Kung naririnig mo, baka ginagamit ka na financially ng mga friends mo. Kung gusto mo malaman kung totoo to, you got to finish this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Sa video na ito, pag-uusapan natin isang sensitive topic na minsan hindi natin napapansin na tayo po pala ay nagagamit na ng financially ng ating mga ka-friendship. Kaya kung ayaw mo maubos ang pera mo sa mga maling tao at yung mga tinatawag nating user-friendly, friendly lang sila pag may use. Naku, tapusin mo tong video na ito. Okay, mga friendship, sign number 1 that you are being used already by your friends. Ikaw na lang lagi ang nilalapitan kung may kailangan silang pera. Oo, kapag may emergency, ikaw parati ang takbuhan. Lagi kasing nagpapautang. Tapos, okay lang sa'yo kung di ka bayaran. Ikaw ang unang nilalapitan kung maniningil ka. Alam mo, friendship, oo, sensya ka na, oo, sana mabait. May mga iba, galit pa. Kaya kung friends lang sila, kapag may kailangan sila, okay. Ang tawag doon ay, again, user-friendly. Friendly lang sila pag may use. Sign number 2 na ikaw ay ginagamit na financially, ikaw lagi ang nagbabayad at taya tuwing kayo ay lumalabas. Yung parang sa pagkain, sa trips, sa mga lakad, ikaw parati. Tapos parati yung mga press release, oo, yung parang next time ako naman ha. Pagka sinabi mong ambagan, nagdadahilan, uy, friendship, pakiabuno na lang kasi yung naiwan ko yung wallet ko sa office. Oh, yan. Kapag hindi mo sila nilibre, ikaw pang masama. Oh, nako. Alam mo, ang tunay na kaibigan, again, hindi ka lang lalapitan para humingi ng panglibre. Number 3 sign, hindi ka man lang pinapasalamatan. Oo, di ba? Kung ikaw ay nagbayad. At the same time, hindi nag-e-effort na magbayad. Ay, nako. Okay lang naman magbayad, di ba? Matuto naman kayo magpasalamat. Huwag kayo mag-assume. A simple thank you will do, di ba? Kapag pinaasa mo, pinaalala mo yung utang, di ba? Yung parang, oy friend, I know what you did last summer. Can you pay me na? Nako, ayun na. Gagagalit at nagdadahilan. Pag hindi nila binabayaran ng utang, hindi na utang yan. Hingi na lang yan, di ba? Kaya nga, ang tanong ko kay CGM Comfa, kay Faye, kay Patrick Sobreviga, oo, mga followers natin yan, nagpapashoutout. May kaibigan pa kayong ganun. Let's go to sign number 4 na may ika na user-friendly kang mga kaibigan. Nagagalit at nanggiguilt trip kapag hindi ka umuoo. Ayun. Yung nagdadrama. Yung parang, akala ko, kaibigan pa kita. Nako. Pinaparamdam sa'yo na madamot ka, makasarili ka. Bigla silang makipag-usap sa mga friendship. Sila na nag-uusap, parang feeling mo ikaw na pinag-uusapan. Alam mo, ang tunay na kaibigan, hindi ka pipilitin, hindi ka pagmumukaing masama pag hindi mo sila tinulungan. Sign number 5, na ikaw ay namamanipula na. Hindi ka nila matulungan pag ikaw nang nangangailangan. Oh, yes! Sakit niyan, mga ka-friendship. Ang bilis nilang di ba? Ang kulit-kulit nila. Mag-text sa'yo pag sila may kailangan. Pero pag ikaw na ang may kailangan, scene zone ka na lang. Bigla silang busy. Yung parang iniiwasan ka pa kapag ikaw ang may emergency, walang tumutulong, kahit maliit lang, di ba? Kahit umeffort lang. Wala. Hindi marunong magbigay. Panay tanggap. Dapat mabilis kang sumaklolo sa kanila, pero pag ikaw na ang talagang kailangan na saklolo, ay bahala ka na sa buhay mo. Ang tunay na friendship ay give and take, hindi lang puro take and take. And last but not the least, ito. Sign number 6. Wala na sila pag wala ka ng pera. Wala na sila pag wala na silang pakinabang sa'yo. In other words, money is indeed very relative. The more money you have, the more relatives you have. No money, no friendship, no relatives. Diba? Hindi ka na naiimbitan, pakiramdam mo, hindi ka na mahalaga kasi wala ka ng ambag. Ay nako, ang mga tunay na friendship, hindi lang nakadepende kung anong makukuha po sa inyo. Kung hindi, ano ang maitutulong din sa iyo. And this is the most painful part of friendship and relationship. Listen, the people who are closest to you are the people who can hurt you most. Kaya mga ka-friendship, ito na lang po. Based on the information that I have given you. Nako, at na, isa-isahin natin. Parati na ikaw nalalapitan, ikaw parati nagbabayad, hindi man marunong magpasalamat, tapos nag-guilt trip pa pag hindi ka tumulong, hindi ka matulungan pag ikaw na nangangailangan, at wala na sila pag wala ka ng pera. Kung tumama ka sa 3 out of 6 friendship, hindi mo na mamalaya nagagamit ka na.
Kaya, alam nyo, may experience ka bang ganun? Yung mga tinatawag nating fair-weathered friends, nandun lang sila pag may pakinabang ka, pero pag wala na. Kaya ang tunay na mga kaibigan ay malalaman at masusukat mo hindi sa panahon ng kasaganaan. Makikita mo yan sa panahon ng kagipitan. Kaya mag-comment kayo kung ano yung naging experience nyo. Kwento mo sa comment section. And guys, I just want to encourage you. Thank you for subscribing. Magti 3 million na po tayo sa push lang po. I-share naman natin tong video na ito. I-share natin itong YouTube channel na ito sa ating mga kababayan na nagagamit. Na hindi na napapansin itong video na ito, maybe can be a wake-up call for them. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.